umuulan. Hindi lang basta ulan, kundi rumaragasa. Ang bawat patak ay tila latigo na humahampas sa bubong ng mansyon ni Doña Mercedes. Sa loob ng marangyang silid-tulugan, nakaupo siya sa gilid ng malaking kama. Mahigpit na hawak ang isang balangkas na litrato. Ito ang larawan ng yumaong asawa niya, si Don Ricardo. 5 taon na ang lumipas mula nang mawala ito. 5 taon na ang mansyon ay nababalutan ng katahimikan na tila libingan ng mga alaala. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay pinunit ng isang malakas na kulog. At kasunod nito, isang mahinang kalampag sa malaking pinto sa ibaba. "Ma'am Mercedes, may tao po sa labas," rinig niyang sigaw ni Yaya Elena mula sa ibaba. Ang tinig nito ay halatang nag-aalala. Sa ganitong oras, baka kung sino lang. Kinagat ni Mercedes ang kanyang labi. Sa loob ng 5 taon, walang sino mang estranghero ang pinapasok sa kanyang bahay. Ito ay kanyang santuwaryo, kanyang kuta, laban sa mundo, na tila nagbalak kumain sa kanya ng buo. Ngunit may kakaiba sa kalampag na yon. Hindi ito agresibo, bagkus ay tila isang hiyaw ng paghingi ng tulong. Bumaba si Mercedes, ang bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya si Yaya Elena na nakasilip sa siwang ng pinto. Ang muka ay putlang-putla. "Ma'am, bata po. Basang-basa." Lumapit si Mercedes. Sa labas ng malaking pinto, sa ilalim ng ilaw ng porch, nakatayo ang isang maliit na figura. Isang batang lalaki na sa tingin niya ay hindi hihigit sa 8 taong gulang. Nakayuko ito, ang maliliit na balikat ay nanginginig sa lamig at takot. Ang kanyang damit ay manipis at basang-basa, nakalapat sa kanyang payat na katawan. May kung anong kumurot sa dibdib ni Mercedes. Isang pakiramdam na matagal nang hindi niya naramdaman. Pagkaawa o higit pa. "Ma'am, huwag po. Baka may masamang tangka yan, delikado." Bulong ni Yaya Elena, pilit na hinahawakan ng braso ni Mercedes. "Sa laki ng mansyon natin, target po tayo ng masasamang loob." Ngunit hindi nakinig si Mercedes. Ang mga mata niya ay nakatitig sa batang lalaki. Nakita niya sa mata nito ang kalungkutan, ang pagkaligaw. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili, ang nawala at nag-iisa. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang puso sa loob ng 5 taon. Binuksan ni Mercedes ang pinto. Laking gulat ni Yaya Elena, ngunit mas lalo siyang nagulat nang hindi umatras si Mercedes. Sa halip, lumabas siya sa ilalim ng rumaragasang ulan at lumuhod sa harap ng bata. "Bata," malumanay niyang tawag. Ang kanyang tinig ay tila bulong sa gitna ng ingay ng ulan. "Anong pangalan mo?" Dahan-dahang itinaas ng bata ang ulo nito. Ang kanyang mga mata, malalaki at kulay kayumanggi, ay nakatitig kay Mercedes. Puno iyon ng takot, ngunit may isang kislap ng pag-asa. "Carlos po," mahina nitong sagot. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ang kamay ni Mercedes. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na pisngi ni Carlos. Ang init ng kanyang palad ay tila nakapagbigay ng ginhawa sa bata. Sa pagdampi ng kanilang balat, naramdaman ni Mercedes ang isang kuryente. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng paggising. Ang luha ay hindi pumatak sa pisngi niya, kundi sa pisngi ni Carlos. Napakalambing ng pagdampi nito. Sa sandaling iyon, alam ni Mercedes na hindi lang niya binuksan ang pinto para sa isang estranghero, binuksan niya iyon para sa buhay. Hindi pa sumisikat ang araw ay abala na si Doña Mercedes. Matagal na niyang hindi naramdaman ang ganitong pagkaabala, ang ganitong diwa ng layunin. Pinaghanda niya si Carlos ng mainit na gatas at pandesal. Habang pinapanood niya ang bata na kumakain, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Ang payat na mukha, ang malalaking mata na puno pa rin ng kaba, ngunit meron ng bakas ng kaginhawaan. "Masarap ba, Carlos?"
Malumanay niyang tanong. Tumango si Carlos, puno ang bibig. Opo, ma'am. Salamat po. Huwag mo na akong tawaging ma'am, sabi ni Mercedes. May ngiti sa labi na halos kalimutan na niya kung paano gawin. Mercedes na lang o Tita Mercedes, kung gusto mo. Bahagyang ngumiti si Carlos, isang matamis na ngiti na nagpatunaw sa huling yelo sa puso ni Mercedes. Nagkwento si Carlos tungkol sa kung paano siya naligaw, na humiwalay siya sa kanyang grupo mula sa sentro ng Pag-asa habang naglalakad sa parke nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala na siyang nagawa, kundi tumakbo at maghanap ng masisilungan. Habang naglilinis ng mga pinagkainan si Yaya Elena, kitang-kita ang pagbabago sa amo niya. Matagal na po kayong hindi ganyan kasaya, ma'am, bulong ni Yaya Elena, ngunit may bahid pa rin ng pag-aalala sa kanyang tinig. Pero delikado po talaga. Baka hanapin siya ng pamilya niya o ng sentro na yon. Hindi pa natatapos ni Yaya Elena ang kanyang pangungusap nang biglang bumukas ang malaking pinto. Isang anino ang pumasok, matangkad, may formal na suot na coat at ang mukha ay seryoso. Alejandro. Mama, bati ni Alejandro. Ang boses ay malamig at formal. Wala ni isang bakas ng init o pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay agad na napako kay Carlos na nakaupo sa hapag. Sino ang batang ito? Naramdaman ni Mercedes ang paninigas ng kanyang likod. Ito na nga ang kanyang kinakatakutan. Ang kanyang anak, na tila laging handang husgahan ang bawat galaw niya. Si Carlos, sagot ni Mercedes, pilit pinapanatili ang kalmado. Naligaw siya kagabi at pinatuloy ko. Hindi ko siya kayang hayaang mabasa sa gitna ng bagyo. Lumapit si Alejandro. Ang bawat hakbang ay tila nagdudulot ng lamig sa silid. Tiningnan niya si Carlos mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang isang bagay. Naramdaman ni Carlos ang tensyon at agad na yumuko ang ulo, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Mercedes. Mama, hindi ito hotel para pagtuluyan ng kung sinong-sino, sabi ni Alejandro. Ang boses ay bahagyang tumaas. Paano kung may masamang balak ito? Paano kung konektado sa mga kalaban natin sa negosyo? Hindi na tayo pwedeng maging pabaya, lalo na't sariwa pa ang alaala ng nangyari kay Papa. Ang huling pangungusap ni Alejandro ay tila isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ni Mercedes. Ang alaala ng pagkamatay ng kanyang asawa na puno ng misteryo ay laging isang sugat sa kanilang pamilya. Alejandro, huwag mong isali ang bata sa ating usapan. Matigas na sabi ni Mercedes, tumayo at humarang sa pagitan ni Alejandro at Carlos. Isang inosenteng bata ito na nangailangan ng tulong. Hindi ko siya kayang hayaan lang. Inosente? Singal ni Alejandro, may ngisi sa labi. Mama, sa posisyon natin, hindi tayo pwedeng magtiwala sa kahit sino. Nakalimutan mo na ba ang mga mangyayari sa atin noon? Ang mga banta? Ang mga gustong manamantala sa ating kayamanan? Naramdaman ni Mercedes ang galit na unti-unting bumubuo sa kanyang loob. Laging ganoon si Alejandro, laging praktikal, laging iniisip ang negosyo at ang kayamanan. Parang wala na siyang ibang nakikita, kundi ang numero at ang posisyon. Hindi ko kinakalimutan ang anumang nangyari. Sagot ni Mercedes, ang kanyang boses ay may bahid ng sakit. Pero hindi ko rin kakalimutan ang pagiging tao. Ang pagtulong sa nangangailangan. Hindi ito tungkol sa kayamanan, Alejandro, kundi sa puso. Ang puso na yan, Mama, ang madalas gamitin ng mga tao para manloko, matalim na sabi ni Alejandro. Ipapadala ko siya sa tamang ahensya. Sila ang bahala. Sa kanya. Hindi! Sigaw ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Niyakap niya si Carlos na nanginginig na sa takot. Mananatili si Carlos dito sa akin. Ako ang bahala sa kanya at walang sino man, kahit ikaw, ang makakapigil sa akin. Nagkatinginan sila, mag-ina. Ngunit ang pagtingin ay puno ng galit at pagdududa.
Ang distansya sa pagitan nila ay tila lumawak pa. Kung ganoon, malamig na sabi ni Alejandro, sisiguraduhin kong malalaman ko ang lahat tungkol sa batang iyan. At kung meron akong matuklasan na hindi maganda, Mama, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Umalis si Alejandro. Iniwan si Mercedes na puno ng galit at pangamba. Niyakap niya si Carlos ng mahigpit. Ito na ang simula ng isang hamon, isang laban na alam niyang kailangan niyang ipanalo. Hindi lang para kay Carlos, kundi para sa sarili niya. Nagising si Alejandro kinabukasan na may bigat sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ni Mama. Isang bata lang, isang estranghero. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang ningning sa mga mata ng kanyang ina, habang kausap si Carlos, may kung anong kirot sa kanyang puso. Inggit? Puot? Hindi niya alam. Bumaba siya sa opisina niya sa mansyon. Ang kanyang cellphone ay nasa kamay at nakatawag na siya sa kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol sa batang iyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa batang nagngangalang Carlos. Utos niya, ang boses ay matigas. Kung saan siya nanggaling, sino ang pamilya niya, at lalo na, ang tungkol sa sentro ng pag-asa na sinasabi niya. Habang naghihintay ng balita, hindi maiwasang balikan ni Alejandro ang mga alaala. Ang mansyon na ito, na dating puno ng tawanan at buhay, ay naging tahimik pagkatapos ng pagkamatay ni Papa. Si Don Ricardo, ang kanyang ama, ay isang matagumpay na negosyante, ngunit ang kanyang kamatayan ay nananatiling isang misteryo na hindi kailanman nalutas ng formal. Isang aksidente sa kotse, iyon ang sabi ng pulis, ngunit may kung anong hindi tugma sa puso niya, sa puso ng isang batang nawalan ng ama ng biglaan, at si Mama. Pagkatapos noon, nagbago si Mama. Nagkulong sa mansyon, umiwas sa lahat, at naging malamig sa kanya. Naniwala si Alejandro na mas pinili ni Mama ang kanyang kalungkutan kaysa sa kanyang sariling anak. Kaya naman, siya ang bumangon. Siya ang nagtrabaho ng husto. Ginamit ang lahat ng lakas niya para protektahan ang kanilang kayamanan at pangalan, para hindi na muling may makapinsala sa kanila. Ilang oras ang lumipas nang tumawag ang investigador. Sir, may nakita na po kami tungkol sa sentro ng pag-asa. Sabi ng boses sa kabilang linya, pero may kakaiba po. Ang impormasyon sa rehistro ay hindi tugma sa mga sinasabi ng mga lokal, at ang nagpapatakbo raw nito ay isang Attorney Elena Torres. Attorney Elena Torres, ang pangalang iyon ay tila pamilyar kay Alejandro, ngunit hindi niya matukoy kung saan. May kung anong kaba ang naramdaman niya. Ipagpatuloy mo ang paghahanap. Utos ni Alejandro. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Attorney Elena Torres na yan at magpadala ka ng tao para masuri ang sentro na yan. Samantala, sa kabila ng tensyon sa mansyon, may nagaganap na pagbabago. Nakita ni Alejandro si Mama at Carlos sa sala, nagbabasa ng libro. Nakangiti si Mama, ang kanyang boses ay malumanay habang binabasa ang mga pahina. Nakasandal si Carlos sa balikat niya, nakikinig ng maigi. Ang mga mata ni Mama ay puno ng buhay, ng pagmamahal na matagal nang hindi niya nakita. Masakit. Masakit makita na ang pagmamahal na yon ay hindi para sa kanya. Masakit isipin na isang bata, nakakagaling lang, ay nakapagbigay ng kagalakan na matagal nang hindi niya naibigay sa sarili niyang ina. Mama, hindi pa ba kayo kumakain? Tanong ni Alejandro. Pilit na pinapatag ang kanyang boses. Nagulat si Mercedes. Ay Alejandro, kumain na kami ni Carlos. Gusto mong samahan ka namin? Hindi na, sagot niya at umakyat na agad. Ayaw niyang makita ang eksenang yon. Hindi niya ito maintindihan. Bakit ganoon na lang ang pagtanggap ng mama niya kay Carlos? Ano ang meron sa batang yon? Kinabukasan, tumanggap si Alejandro ng mga litrato mula sa kanyang investigador. Mga larawan ng sentro ng pag-asa. Malungkot, madilim.
Ang mga bata ay nakita niyang malungkot ang mga mukha na tila walang pag-asa. Lalo siyang kinilabutan nang makita ang ilang dokumento na nagpapakita ng mga pinansyal na transaksyon ng sentro. Malaking halaga ng pera na tila nawawala, na hindi nagagamit para sa kapakanan ng mga bata. At may isa pang litrato, isang larawan ni Attorney Elena Torres. Pagkakita niya rito, agad na bumalik ang isang alaala. Isang matandang babae, nakasuot ng itim, na laging nakasunod sa Don Rafael, ang dating karibal ng kanyang ama sa negosyo. Ito ang abogado ni Don Rafael, ang abogado na laging nakikipaglaban sa kanyang ama. Nagulantang si Alejandro. Kung si Attorney Elena Torres ang nagpapatakbo ng sentro ng pag-asa at may koneksyon siya kay Don Rafael, may kung anong koneksyon ba ito sa pagkamatay ng kanyang ama? Naramdaman ni Alejandro ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang bata. Ito ay mas malalim, mas delikado. Ito ay tungkol sa kanyang pamilya. Isang ring ang tumunog sa kanyang telepono, isang unregistered number. Pinindot niya ang answer. Mr. Alejandro, sabi ng isang boses, pabulong at halos hindi marinig. Mag-ingat ka sa sentro ng pag-asa. At sa Attorney Elena Torres, may mas malalim silang pinagkukublihan. Ito ay konektado sa iyong ama at sa kayamanan ng iyong pamilya. Napahawak ng mahigpit si Alejandro sa kanyang cellphone. Ang kanyang hinala ay naging katotohanan. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Ang mga araw na sumunod ay naging masaya para kay Doña Mercedes. Ang mansyon, na dating tahimik at malungkot, ay napuno ng halakhak ni Carlos. Tinuturuan niya itong magbasa, magpinta, at nagkukwento tungkol sa mga bituin. Ang bawat ngiti ni Carlos ay parang balm na humihilom sa mga sugat sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang layunin na matagal nang nawala, ang pagmamahal na akala niya ay kasama ng namatay ng kanyang asawa. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila ni Carlos, may kumatok ng malakas sa malaking pinto. Hindi ito ang mahina at nagmamakaawang kalampag ni Carlos, kundi isang matapang at awtoritatibong tunog. Ma'am Mercedes, may mga bisita po, sabi ni Yaya Elena. Ang boses ay puno ng kaba. May kasama pong abogado. Kinabahan si Mercedes. Alam niyang ito na ang simula ng problema. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinisil ang kamay ni Carlos. Manatili ka sa tabi ko, anak, bulong niya. Nang bumaba sila, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa sala, matangkad, naka-business suit, at may malamig na tingin. Sa tabi nito ay may dalawang lalaking naka-uniforme na tila mga gwardya. Agad niyang nakilala ang babae. Si Attorney Elena Torres, ang abogadong pinaghihinalaan ni Alejandro. Magandang umaga, Doña Mercedes, bati ni Elena. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagbabanta. Ako si Attorney Elena Torres, mula sa sentro ng pag-asa. Narito kami para kunin ang batang si Carlos. Niyakap ni Mercedes si Carlos ng mahigpit. Walang Carlos na babalik sa inyo, matigas niyang sagot. Ang batang ito ay naligaw. Nakita ko ang sentro ninyo at alam kong hindi iyon ang tamang lugar para sa kanya. Umiling si Elena. May ngisi sa labi. Nagkakamali kayo, Doña Mercedes. Ayon sa batas, kami ang legal na tagapag-alaga ni Carlos. Mayroon kaming mga papeles na nagpapatunay niyan. Ibinigay ng isa sa mga kasama ni Elena ang isang folder kay Mercedes. Narito ang court order. Kailangan ninyong ibigay sa amin si Carlos o magkakaroon kayo ng problema sa batas. Kinuha ni Mercedes ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita niya ang mga selyo, ang mga pirma. Mukhang legal nga, ngunit ang puso niya ay ayaw maniwala. Bakit ngayon ninyo lang siya hinahanap? Tanong ni Mercedes, pilit na pinipigilan ang galit. Ilang araw na siya sa akin at ni minsan ay hindi ninyo siya hinanap. Ngayon lang kayo nagpakita nang makita ninyong nasa akin siya. Ano ang tunay ninyong motibo? Tumawa si Elena.
Isang malamig at mapanukso na tawa. Doña Mercedes, huwag ninyo nang pahirapan ang inyong sarili. Ang batang ito ay may kasaysayan ng pagtakas. Ang kanyang pagkawala ay nai-report na. Ngayon na nakita siya, kailangan lang siyang ibalik sa tamang lugar. Tumingin siya kay Carlos at may bahid ng pananakot sa kanyang mga mata. Doon siya nararapat, sa lugar na makakatulong sa kanyang hinaharap. Naramdaman ni Carlos ang tensyon at nagsimula siyang umiyak. Ayoko! Ayoko pong bumalik doon. Dito na lang po ako kay Tita Mercedes. Lalong nanggigil si Mercedes. Nakikita mo, attorney? Ayaw niya. Ayaw niya sa inyong sentro. Anong klaseng lugar ang sentro ng pag-asa ninyo kung ayaw ng mga bata doon? Huwag ninyong itatago ang bata, Doña Mercedes. Babala ni Elena. Ang boses ay bumaba. May kapangyarihan ng aming sentro at hindi ninyo gugustuhin na kalabanin kami. Lalo na't meron kayong anak na nagpapatakbo ng malaking negosyo. Sigurado akong ayaw niyang masira ang reputasyon ng kanyang pamilya. Sakto namang bumaba si Alejandro. Narinig niya ang huling pahayag ni Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Attorney Torre, sabi ni Alejandro, ang boses ay nagpapakita ng awtoridad. Wala kayong karapatang takutin ng aking ina at lalo nang wala kayong karapatang kunin ng bata nang walang malinaw na paliwanag. Mr. Alejandro, bati ni Elena, bahagyang nagulat ngunit agad na bumalik sa composure. Narito lang ako para gawin ang aking trabaho at iyon ay ang ibalik si Carlos sa sentro. Kung pipigilan ninyo kami, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa at idedemanda kayo ng pagdukot ng menor de edad. Subukan mo, matigas na sabi ni Alejandro. Humarang sa harap ni Mercedes at Carlos. At sisiguraduhin kong babalik sa inyo ang lahat ng problema. May alam ako tungkol sa sentro ninyo, attorney, at hindi maganda ang mga iyon. Nagkatinginan si Elena at Alejandro. Ang hangin sa pagitan nila ay tila nagliliyab sa tensyon. Si Carlos ay patuloy na umiiyak at si Mercedes ay nanginginig sa takot at galit. Kaya ninyong subukan, Mr. Alejandro, sabi ni Elena. May ngisi sa labi. Pero mag-ingat kayo. Ang laro na ito ay mas malaki kaysa sa iniisip ninyo. Magpapadala ako ng formal na subpena. Magkita-kita tayo sa korte. Umalis si Elena kasama ang kanyang mga kasama. Iniwan ang mansyon na puno ng katahimikan at pangamba. Niyakap ni Mercedes si Carlos at si Alejandro ay tumayo roon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Alam niyang nagsimula na ang totoong laban. Hindi makatulog si Alejandro kinagabihan. Ang mga salita ni Attorney Elena ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagbabanta nito, ang pananakot nito sa reputasyon ng kanyang pamilya. Hindi niya matanggap, ngunit higit sa lahat, ang koneksyon ni Elena kay Don Rafael ay bumabagabag sa kanya. May kung anong koneksyon ba ito sa nakaraan ng kanyang ama? Maaga pa lang ay nakikipag-ugnayan na si Alejandro sa kanyang network. Hindi lang ang investigador ang kanyang kinausap, kundi pati na rin ang ilang kontak sa business world at sa legal community. Gusto niyang malaman ang lahat tungkol kay Attorney Elena Torres at sa sentro ng pag-asa. Gusto kong malaman ang bawat transaksyon, bawat kaso na hinawakan niya, lalo na yung mga may kinalaman sa mga menor de edad at mga ari-arian. Utos ni Alejandro sa kanyang private investigator. At gusto kong malaman ang anumang koneksyon niya kay Don Rafael. Pagkatapos noon, muling binalikan ni Alejandro ang mga lumang archive ng kumpanya ng kanyang ama. Mga lumang dokumento, mga file na matagal nang hindi niya binuksan. Nandoon ang mga ulat ng mga kaso laban kay Don Rafael, ang dating karibal ng kanyang ama sa negosyo. Matindi ang kanilang labanan, lalo na sa mga proyekto ng real estate. Habang nagbabasa, may isang pangalan ang umulit-ulit sa mga legal na dokumento na kinakatawan si Don Rafael. Attorney Elena Torres. Mas matindi pa ang koneksyon nila
kaysa sa inaakala niya. Naramdaman ni Alejandro ang isang malamig na kuryente sa kanyang likod. Kung totoo ang hinala niya, kung may connection si Elena sa pagkamatay ng kanyang ama. Lumalim pa ang investigasyon. Nalaman ni Alejandro na ang sentro ng pag-asa ay isang front lamang para sa mas malalaking transaksyon ng lupa na pinangangasiwaan ni Don Rafael. Gumagamit sila ng mga menor de edad, mga ulila, bilang paraan para makakuha ng pondo at lupa mula sa gobyerno. At si Carlos? Posibleng isa lamang si Carlos sa mga batang ginagamit nila. Nakuha rin ni Alejandro ang impormasyon tungkol sa isang lihim na kasunduan. Isang malaking deal sa real estate na kinasasangkutan ng isang malawak na lupain na matagal nang gusto makuha ni Don Rafael. Ngunit ang lupain na yon ay mayroong nakatira na mga pamilya at ang tanging paraan para mawala ang mga ito ay kung ideklara itong abandonado at gawing development project na may kasamang child welfare program. Ang sentro ng pag-asa, bulong ni Alejandro sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ito ang plano nila. Gamitin ang mga bata para makuha ang lupa. Ngunit may isang bagay pa rin ang bumabagabag sa kanya. Bakit si Carlos? Sa dami-dami ng bata. Bakit ganoon na lang ang paghahanap nila sa batang yon? Habang iniisip ang lahat ng ito, may isang file na nahulog mula sa mga dokumento. Isang lumang file na may markang confidential. Ito ay ang kopya ng investigasyon ng pulis tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi na niya ito muling binuksan simula noon. Dahan-dahan niyang binuksan ang file. Nandoon ang mga litrato ng eksena ng aksidente, ang mga ulat ng pulis. Isang aksidente. Iyon ang sabi. Ngunit habang binabasa niya ang detalye, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Ang testimonya ng isang mekanik na nagsasabing may nakitang manipis na depekto sa brake system ng kotse ni Don Ricardo. Isang depekto na maaring sadyang ginawa. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro. Hindi lang ito aksidente, ito ay pagpatay. At ang pangalan ni Don Rafael ay paulit-ulit na lumalabas bilang pangunahing hinala sa kasong ito. Ngunit walang matibay na ebidensya. At si Attorney Elena? Siya ang nagdepensa kay Don Rafael. Bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Ang kanyang ama ay pinatay. At ang kanyang ina? Nalaman kaya niya ang lahat ng ito noon? Ito ba ang dahilan kung bakit siya nagkulong? Ito ba ang dahilan kung bakit siya nagbago? Ang kaba sa dibdib ni Alejandro ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi lang si Carlos ang kanyang ipaglalaban. Ipaglalaban niya ang katotohanan. Ipaglalaban niya ang alaala ng kanyang ama. At ngayon, ipaglalaban niya ang kanyang ina. Kinuha ni Alejandro ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon na. Hating gabi na nang dumating si Alejandro sa silid ni Doña Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumento mula sa opisina niya. Nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nagdarasal. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala at halata ang mga eye bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Mama, matigas na tawag ni Alejandro. Nagulat si Mercedes. Alejandro, bakit gising ka pa? May nangyari ba? Hindi umimik si Alejandro. Nilapag niya ang mga dokumento sa mesa sa harap ng kanyang ina. Naroon ang mga papeles tungkol sa sentro ng pag-asa, ang mga ebidensya ng korupsyon, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang file tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Basahin mo ito, Mama. Utos ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Basahin mo at sabihin mo sa akin na aksidente lang ang nangyari kay Papa. Sabihin mo sa akin na hindi mo alam ang lahat ng ito. Dahan-dahang kinuha ni Mercedes ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang bawat linya, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki sa bawat revelasyon. Nakita niya ang koneksyon ni Elena kay Don Rafael, ang mga transaksyon ng lupa, at ang huling ulat tungkol sa manipis na depekto sa kotse ni Don Ricardo. Nang matapos niya ang pagbabasa, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pagkabigla, kundi luha ng matagal ng kirot at pasakit. Alam mo, bulong ni Alejandro, ang boses ay basag. Alam mo ang lahat ng ito. Bakit? Bakit mo itinago, Mama? Bakit mo hinayaan kaming maniwala na aksidente lang ang lahat? Bakit hindi mo ako hinayaan na malaman ang totoo? Nilingon ni Mercedes ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pinding luha. Patawarin mo ako, anak, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako, Alejandro. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Oo, alam ko. Nalaman ko ang totoo ilang linggo matapos ang nangyari. Nalaman ko na pinatay ang papa mo. Nalaman ko na si Don Rafael ang nasa likod ng lahat at si Elena ang kanyang kasabwat. Pero bakit? Muling tanong ni Alejandro, ang sakit sa kanyang boses ay tila kutsilyo. Dahil sa takot, sagot ni Mercedes, humahagulgol. Natakot ako, Alejandro. Natakot ako na baka sunod ka nilang puntiryahin. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Hindi ko kayang mawala ka pa. Pinili kong itago ang katotohanan para protektahan ka. Pinili kong manahimik para hindi na lumaki pa ang gulo. Naramdaman ni Alejandro ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng sakit at pangunawa. Ang kanyang ina, na matagal niyang inakala na malamig at walang pakialam, ay nagdala pala ng matinding pasakit at lihim para lang protektahan siya. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang akusasyon ay nagmistulang abo. At si Carlos? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay halos bulong. Bakit ganoon na lang ang paghahanap nila sa kanya? Huminga ng malalim si Mercedes. Nalaman ko rin kamakailan lang. Si Carlos, siya ang anak ni Aling Martha. Si Aling Martha ang matandang labandera natin noon. Siya ang nakakita kay Don Rafael na kausap si Elena bago ang aksidente ng papa mo. Siya ang dapat sanang magiging saksi, pero bigla siyang nawala. Ang anak niya, si Carlos, ay napunta sa sentro ng pag-asa nang mamatay si Aling Martha sa isang aksidente pagkatapos siyang sumubok na makipag-ugnayan sa akin. Gusto nila si Carlos para wala nang makapagpatunay pa sa kanilang krimen. Kaya ganoon na lang ang paghahanap nila sa kanya. Nagulantang si Alejandro. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsama-sama. Ang pagkamatay ng kanyang ama, ang pagkawala ni Aling Martha, ang paglitaw ni Carlos, ang koneksyon ni Elena at Don Rafael sa sentro. Kaya ganoon na lang ang pagmamahal mo sa kanya, sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pangunawa. Hindi lang siya isang inosenteng bata. Siya ay konektado sa atin. Konektado sa hustisya na matagal nang hindi natin nakuha. Siya ang huling piraso ng katotohanan, Alejandro. Sabi ni Mercedes, humahagulgol. Siya ang liwanag na pwedeng magbigay ng hustisya para sa papa mo. At ngayon, kinuha nila siya. Niyakap ni Alejandro ang kanyang ina. Ang lahat ng galit at sakit ay nagmistulang walang kabuluhan sa harap ng katotohanan. Ngayon, hindi na lang si Mama ang nag-iisa. Hindi na lang siya ang nag-iisip na nag-iisa siya. Mama, sabi ni Alejandro, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi tayo susuko. Ipaglalaban natin si Carlos. Ipaglalaban natin ang hustisya para kay Papa. Hindi natin hahayaan na manalo ang mga masama. Nagkatinginan sila, mag-ina. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ngunit meron ding matinding pag-asa at determinasyon. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, muli silang nagkaisa. Ngunit sa oras na yon, isang malakas na katok sa pinto ang pumukaw sa kanila. Doña Mercedes, Sir Alejandro, kinuha po nila si Carlos.
Sigaw ni Yaya Elena mula sa ibaba. Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at takot. Sinugod po nila ang mansyon. Ayon sa court order, kailangan daw po siyang ilipat sa isang mas secure na pasilidad. Naramdaman ni Mercedes ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaglaban nawala sa isang iglap. Ang anak na kanyang minahal muling kinuha mula sa kanya. Ang hiyaw ni Yaya Elena ay tila kutsilyong tumusok sa puso ni Doña Mercedes. Mabilis siyang bumaba, kasunod si Alejandro. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang isang van na papalayo sa driveway at sa loob nito, sa pamamagitan ng madilim na salamin, nasilayan niya ang maliit na mukha ni Carlos. Umiiyak ito, pilit na kumakaway, at sumisigaw ng Tita Mercedes. "Carlos!" Sigaw ni Mercedes, tumakbo sa labas kahit pa umuulan ng mahina. Ngunit ang van ay mabilis na nawala sa paningin. Naramdaman ni Mercedes ang pagbagsak ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagkawala ng kanyang asawa. Nawala na naman sa kanya ang isang mahalaga. "Mama!" Sigaw ni Alejandro. Lumapit at niyakap ang kanyang ina. "Mama, tumayo ka dyan. Huwag kang susuko." Ngunit si Mercedes ay tila bingi. Ang kanyang mga mata ay blangko, puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Wala na siyang lakas. Ang mansyon na muling binalutan ng katahimikan ay tila isang libingan ng kanyang mga pangarap. Ang mga halakhak ni Carlos ay nagmistulang alingaw-ngaw lamang sa kanyang isipan, mga alaala na masakit pakinggan. Kinuha nila siya, Alejandro. Bulong ni Mercedes, ang kanyang boses ay basag. Kinuha nila ang liwanag ko, kinuha nila ang pag-asa ko. Umiling si Alejandro, pilit na pinipigilan ang sariling emosyon. Ang sakit sa puso niya ay hindi rin matatawaran. Nakita niya ang pagbagsak ng kanyang ina at naramdaman niya ang matinding galit kay Elena at Don Rafael dahil sa kanila muling nagdusa ang kanyang ina. Dahil sa kanila, nawalan na naman siya. "Hindi, Mama," matigas na sabi ni Alejandro. "Hindi nila siya kinuha. Hindi pa tayo tapos. Kailangan nating lumaban." Inihatid ni Alejandro ang kanyang ina pabalik sa loob ng mansyon. Inilapag niya ito sa sofa at pinabalik si Yaya Elena sa kanyang silid. Niyakap ni Alejandro ang kanyang ina ng mahigpit na tila sinusubukan niyang ibalik ang lahat ng lakas sa kanya. "Napakabata pa ni Carlos," bulong ni Mercedes. "Wala siyang kasalanan. Bakit nila siya ginaganito?" "Para matakpan ang katotohanan, Mama," sagot ni Alejandro. "Para hindi na sila muling mabuking, pero hindi natin sila hahayaan." Nang gabing iyon, hindi umimik si Mercedes. Nakaupo lang siya sa sala, nakatitig sa kawalan. Ang dati niyang kalungkutan ay bumalik, mas matindi, mas malalim. Hindi na niya kayang lumaban. Nawalan na siya ng lahat. Ngunit si Alejandro, hindi siya sumuko. Habang pinagmamasdan ng kanyang ina na halos walang buhay, naramdaman niya ang isang matinding apoy na nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa hustisya para sa kanyang ama. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal ng kanyang ina kay Carlos. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng pag-asa, sa pagpapatunay na ang kabutihan ay mananaig. Kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang magplano. Kailangan niyang kumilos. Hindi na siya magiging pasibo. Habang naghahanap siya ng mga kontak, may isang email na bumukas sa kanyang inbox. Isang email mula sa isang unregistered account. Naglalaman ito ng attachment, isang video file. Pinindot ni Alejandro ang video. Sa loob nito, nakita niya si Carlos na nakakulong sa isang madilim at malamig na silid. Ang bata ay nakayakap sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng tahimik. May nakita rin si Alejandro na isang logo sa dingding ng silid. Hindi ito ang logo ng Sentro ng Pag-asa,
kundi isang kakaibang simbolo, isang ibon na may sirang pakpak. Kasama sa email ang isang maikling mensahe. Kilalanin ang simbolo. Ito ang tunay na kulungan. Address: 140 PV Ilustre Saint Brgy, Pinalad. Bantayan mo ang iyong likod, Mr. Alejandro. Hindi ito laro. Napahawak ng mahigpit si Alejandro sa kanyang cellphone. Ito ang palihim na pasilidad na binanggit ng impormante niya. Masamang-masama ang loob niya nang makita ang kalagayan ni Carlos. Ang batang iyon, na ngayon ay hawak ng mga halimaw, ay kailangan niyang iligtas. Tiningnan ni Alejandro ang kanyang ina na natutulog na ngayon sa sofa. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng sakit. Hindi niya pwedeng pabayaan si Mama. Hindi niya pwedeng pabayaan si Carlos. Dito na magtatapos ang lahat. Hindi na siya aatras pa. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang pagkakamali, ay babayaran niya sa pamamagitan ng paglaban. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa katarungan. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit meron ding matinding determinasyon. Handa siyang gawin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang jacket. Nagpadala siya ng message sa kanyang pinagkakatiwalaang imbestigador. Kalakip ang address at ang logo. Kailangan natin ng backup. Ngayon na. Bago siya lumabas ng mansyon, lumapit siya sa kanyang ina. Yumuko at hinalikan ng noo nito. Mama, bulong niya. Hindi pa tayo tapos. Ibabalik ko si Carlos. Pangako. Tumalikod si Alejandro at lumabas ng mansyon, patungo sa kadiliman ng gabi. Ang misyon niya ay hindi lamang iligtas si Carlos, kundi ilabas ang katotohanan at ipaglaban ang hustisya para sa lahat ng sinaktan ng mga taong ito. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sumikat ang araw na may bagong pag-asa, ngunit meron ding matinding kaba. Sa opisina ni Alejandro, abala sila ni Mama Mercedes kasama ang isang bagong abogado. Si Attorney Ramirez, isang matalino at mapanuring legal expert na inirekomenda ng isang kaibigan. Nakalatag sa mesa ang lahat ng ebidensya. Ang mga dokumento mula sa sentro ng pag-asa, ang mga bank transaction ni Attorney Elena, ang koneksyon nito kay Don Rafael, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang testimonya ni Alejandro tungkol sa video ni Carlos at ang impormasyon mula sa kanyang anonymous tipster. Mayroon tayong matibay na kaso, Doña Mercedes, sabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ang court order para ilipat si Carlos ay pinaghihinalaan kong peke o nakuha sa hindi tamang paraan. Ang pagkakakulong kay Carlos sa isang lihim na pasilidad ay isang malaking paglabag sa batas. Tiningnan ni Mercedes ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat detalye. Ngunit paano natin mapapatunayan ang lahat ng ito? Si Elena at Don Rafael ay may kapangyarihan. Kaya nilang manipulahin ang lahat. Hindi na ngayon, Mama, matigas na sabi ni Alejandro. Ang video ni Carlos at ang impormasyon tungkol sa tunay na kulungan niya ay sapat para maging warrant. Bukod pa roon, meron tayong lihim na saksi. Nagulat si Mercedes at Attorney Ramirez. Sino? Tanong ni Mercedes. Isang dating empleyado ni Don Rafael, sagot ni Alejandro. Nakausap ko siya kagabi. Handang siyang tumestigo tungkol sa mga iligal na transaksyon ng lupa at ang pagkakasangkot ni Don Rafael sa pagkamatay ni Papa. Nalaman niya ang tungkol sa pag-uusig kay Carlos at hindi niya ito matanggap. Nagningning ang mga mata ni Mercedes. Isang saksi. Ito na ang hinihintay nilang pagkakataon. Nang araw ng paglilitis, puno ang courtroom. Ang kaso ng Sentro ng Pag-asa laban kay Doña Mercedes ay naging mainit na balita. Naroon si Attorney Elena kasama ang kanyang team ng mga abogado at sa kabilang panig, si Don Rafael. Nakaupo sa likuran, may ngisi sa labi. Nagsimula ang paglilitis. Sinimulan ni Attorney Elena na atakihin si Mercedes, sinasabing isang walang ingat na gulo ang nangyari.
Ipinapakita niya ang mga papeles na nagpapatunay na ang sentro ng pag-asa ang legal na tagapag-alaga ni Carlos. Ang aking kliyente, Doña Mercedes, ay isang responsableng mamamayan, depensa ni Attorney Ramirez. Ang tanging kasalanan niya ay ang pagtulong sa isang batang nangangailangan. Ngunit kami ay may ebidensya na nagpapatunay na ang sentro ng pag-asa ay hindi isang ligtas na lugar. At si Attorney Elena Torres ay may masamang motibo. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, habang sinisimulan niyang ilahad ang kanyang mga natuklasan. Ang mga ilegal na transaksyon, ang koneksyon ni Elena kay Don Rafael, at ang lihim na pasilidad kung saan nakakulong si Carlos. Inilahad niya ang video ni Carlos na nagpakita sa kalagayan ng bata. Ang batang ito ay hindi pinoprotektahan, Your Honor, sabi ni Alejandro. Siya ay kinukulong, pinagtataguan, para lang matakpan ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Nagkagulo ang loob ng courtroom. Nagalit si Attorney Elena. Protesta, Your Honor. Walang kinalaman ang pagkamatay ng ama niya sa kasong ito. Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, ang lahat ay konektado. Ang motibo ni Attorney Elena at Don Rafael ay mas malalim kaysa sa isang simpleng pagkuha ng bata. Ito ay tungkol sa pagtatago ng isang krimen, ang pagpatay kay Don Ricardo. Nagsimulang magpalitan ng matitinding salita ang mga abogado. Napuno ng tensyon ang courtroom. Ang mga mamamahayag ay nagtatala ng bawat salita. Nagpasya ang huwawes na magkaroon ng isang maikling break. Habang naghihintay, naramdaman ni Mercedes ang bigat ng laban. Niyakap niya si Alejandro. Salamat anak, bulong ni Mercedes. Salamat sa paglaban mo. Hindi pa tapos, Mama, sagot ni Alejandro. Marami pa tayong ilalabas. Nang muling bumalik ang lahat, tumayo si Attorney Ramirez. Your Honor, mayroon kaming isang huling saksi na magpapatunay sa lahat ng aming akusasyon. Isang tao na may direktang kaalaman sa mga gawain ni Don Rafael at Attorney Elena. Ang pintuan ng courtroom ay bumukas at pumasok ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba, ngunit mayroon ding matinding determinasyon. Ito ang dating empleyado ni Don Rafael, si Mang Tonyo. Nagsimulang magsalita si Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Nakita ko po ang lahat, Your Honor. Nakita ko kung paano pinatay si Don Ricardo. At alam ko kung paano nila ginagamit ang mga bata sa sentro ng pag-asa. Nagulantang ang lahat. Nagalit si Don Rafael. Nagalit si Attorney Elena. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay tila martilyo na humahampas sa pundasyon ng kasinungalingan ni na Don Rafael at Attorney Elena. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano sinadya ang pagkamatay ni Don Ricardo, ang mga illegal na transaksyon ng lupa, gamit ang sentro ng pag-asa, at kung paano pinaplano nilang gamitin si Carlos upang tuluyang masakop ang lupain na pinag-aagawan nila. Ang testimonya niya ay may kasamang mga dokumento, mga audio recording, at mga litrato na matagal niyang itinago bilang patunay. Nagkagulo sa loob ng courtroom. Hindi na napigilan ni Don Rafael ang kanyang galit. Tumayo siya at pilit na sumugod kay Mang Tonyo, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Sumigaw si Attorney Elena ng protesta, ngunit ang kanyang boses ay tila nawala sa ingay ng katotohanan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tiningnan ni Mercedes si Don Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang sakit ng pagkawala, ang pasakit ng lihim. Ngayon, sa wakas, nagkaroon ng hustisya. Tiningnan ni Alejandro ang kanyang ina. Nakita niya ang isang nangiti sa labi ni Mama. Isang ngiti na matagal nang nawala. Ang sakit sa puso niya ay unti-unting nawawala, napapalitan ng kaligayahan. Pagkatapos ng testimonya ni Mang Tonyo, ibinaba ng huwes ang kanyang desisyon.
Sa liwanag ng mga bagong ebidensya at testimonya, ang korte ay naniniwala na may matibay na batayan para sa kasong ito. Si Don Rafael at Attorney Elena Torres ay inutusan na arestuhin kaagad sa mga kasong murder, corruption, at child exploitation. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa loob ng courtroom. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling isulat ang mga balita. Nagkaroon ng hustisya. Agad na inaresto si Don Rafael at Attorney Elena. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at pagkatalo. Lumapit si Alejandro sa kanyang ina at niyakap niya ito ng mahigpit. "Tapos na, Mama," bulong niya. "Tapos na ang lahat." Niyakap din ni Mercedes ang kanyang anak. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Nang matapos ang lahat sa korte, lumabas sila Mercedes at Alejandro. Sa labas, naghihintay na si Carlos. Agad na tumakbo ang bata kay Mercedes at niyakap niya ito ng mahigpit. "Tita Mercedes!" Sigaw ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Niyakap din ni Mercedes si Carlos. Ang init ng yakap ng bata ay tila nagpabalik sa lahat ng kanyang lakas. Ito na ang muling pagkabuhay na matagal niyang hiniling. "Salamat, Mama," sabi ni Alejandro. Lumapit at yumakap din kay Carlos. "Salamat sa hindi mo pagsuko." Ngumiti si Mercedes. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Tayo ang magkasama, anak. Tayo ang pamilya." Dito sa labas ng courtroom, sa ilalim ng liwanag ng araw, isang pamilya ang muling nabuo. Hindi lang sila nagtagumpay sa legal na laban, kundi nagtagumpay din sila sa paghahanap ng kapayapaan, ng pag-unawa, at ng pagmamahalan. Ang lahat ng sakit at kirot ay napalitan ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ni Doña Mercedes, na dating tahimik at malungkot, ay napuno na ngayon ng tawanan at buhay. Si Carlos ay opisyal ng ampon ni Mercedes. Ang legal na proseso ay naging madali dahil sa mga ebidensya laban sa sentro ng pag-asa at ang matibay na kaso na inilatag ni na Alejandro at Attorney Ramirez. Isang araw, habang naghahanda sila ng hapunan, lumapit si Carlos kay Mercedes. "Tita Mercedes," sabi ni Carlos, ang kanyang boses ay malumanay. "Pwede ko po ba kayong tawaging Mama?" Napahinto si Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay tila pumitik. Ito ang sandali na matagal niyang pinangarap, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari. Dahan-dahan siyang lumuhod para kapantay ang bata. "Oo, anak," sagot ni Mercedes. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Oo naman. Mama ang itawag mo sa akin." Niyakap ng mahigpit ni Carlos si Mercedes. At doon, sa gitna ng kusina, sa loob ng mansyon na dati ay libingan ng kalungkutan, isang bagong pamilya ang lubos na nabuo. Napatunayan ni Mercedes na ang pagmamahal, hindi ang dugo, ang nagdidikta kung sino ang pamilya. Kasama ang tulong ni Alejandro, itinayo ni Mercedes ang sentro ng pag-asa ng pamilya. Ito ay hindi isang malamig at walang kaluluwang institusyon tulad ng dati. Ito ay isang tunay na tahanan para sa mga batang ulila, isang lugar na puno ng pagmamahal, pag-aaruga at pag-asa. Si Alejandro ang naging pangunahing financier at tagapamahala at ipinagpatuloy niya ang paglaban para sa kapakanan ng mga bata. Nakita ni Alejandro ang sarili niya na nagbago. Ang dating malamig at praktikal na negosyante ay naging isang taong may puso na mas pinahahalagahan ang pamilya kaysa sa pera. Ang kanyang relasyon kay Mercedes ay ganap nang naibalik. Naging mas bukas siya, mas mapagmahal. Isang hapon, nakita ni Mercedes si Alejandro na naglalaro ng basketball kasama si Carlos sa bakuran ng mansyon. Nagtatawanan sila, masaya. Nakita niya ang kanyang anak na ngumingiti ng tunay, isang ngiti
na matagal nang nawala. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang pagkamatay ni Don Ricardo ay nanatiling isang sugat, ngunit ang paghahanap ng hustisya ay nakatulong sa kanilang paghihilom. Ang alaala niya ay hindi na nakakabit sa sakit, kundi sa paglaban para sa katotohanan. Sa isang hapunan, habang nakaupo sila sa malaking mesa, kasama si Yaya Elena at si Attorney Ramirez, nagtaas ng baso si Alejandro. Sa ating pamilya, sabi ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nagningning sa mga bagong simula at sa pagmamahal na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Nagtaasan ang lahat ng baso. Tiningnan ni Mercedes ang kanyang pamilya. Si Carlos na nakangiti, masaya. Si Alejandro na sa wakas ay natagpuan ang kanyang lugar sa mundo. At siya, si Doña Mercedes na muling natuklasan ang kanyang sarili, ang kanyang puso at ang kanyang layunin. Ang kanyang mansyon ay hindi na isang libingan, kundi isang pugad ng pag-asa. Sa huling pagkakataon, nagpakuha sila ng litrato, si Mercedes, Alejandro at Carlos na nakangiti. Ang litrato ay hindi lang isang imahe kundi isang patunay na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahalan, sa pagsuporta at sa pagiging naroon para sa isa't isa kahit anong mangyari. Ang kanilang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng pag-asa at ang kakayahan ng puso na magpatawad, maghilom at magmahal muli.